Mga kaibigan, mga kasama, mga kapamilya, napapaisip ba kayo minsan, bakit nga ba maraming Pilipino ang hindi umaasenso sa buhay? Bakit tila hirap na hirap tayong makaahon sa hirap, maka-break free sa cycle ng kahirapan? Hindi natin ito masisi sa kakulangan ng sipag o tiyaga. Ang Pilipino, kilala sa pagiging masipag at matatag. Ngunit may mga ugat na dahilan, mga salik na maaring hindi natin namamalayan, na siyang pumipigil sa ating pag-unlad. Narito ang mga pangunahing dahilan na dapat nating malaman at pagtuunan ng pansin. Samahan niyo ako at ating talakayin, atin pong pag-usapan. Ang pag-unlad, mga kaibigan, ay nangangailangan ng lakas ng loob na sumubok ng bago na lumabas sa ating comfort zone. Hindi sapat ang sipag at tiyaga lang. Kailangan din natin ng malinaw na layunin at plano kung paano natin ito makakamit. Consistency at pagsisikap ang susi sa tagumpay. Hindi ito isang sprint, kundi isang marathon. Alam mo, ang negatibong pananaw ay parang salamin na basag. Piliin nating makita ang positibo at ang posibilidad, kahit na mahirap minsan. Ang patuloy na pag-aaral at pag-upskill ay hindi lang para sa diploma, kundi para sa mas malawak na pangunawa sa mundo. Totoo, malaking tulong talaga ito sa pag-abot ng pangarap. Ang tamang paghawak ng pera, budgeting at pag-ipon ay hindi lang para sa mayayaman, kundi para sa lahat. Kahit sino, basta marunong mag-manage ng pera, may chance umasenso. Alam mo, ang negatibong impluwensya ng paligid ay parang lason na unti-unting pumapatay sa ating mga pangarap. Kaya mahalaga talagang piliin kung sino ang dapat nating samahan at kung sino ang dapat iwasan. Ang pagsisisi sa iba ay hindi makakatulong. Tayo ang arkitekto ng ating sariling kapalaran. Kaya, oras na para tayo mismo ang maging bayani ng ating buhay. Ang tagumpay ay hindi instant, alam mo yon. Kailangan ng tiyaga at hindi dapat sumusuko sa unang pagsubok. Sa dulo, ang tiyaga talaga ang gasolina ng tagumpay. Alam mo, ang pag-prioritize ng luho o bisyo ay parang pagsakay sa bangkang butas. Siguradong lulubog ka rin sa huli. Kaya, mas mainam na unahin natin ang mga bagay na talagang mahalaga sa ating buhay. Dapat nating samantalahin ang mga pagkakataon na dumarating kasi minsan lang talaga yan mangyari. Baka hindi na maulit, kaya huwag nating hayaang lumampas ang mga oportunidad na pwedeng magbago ng ating buhay. May mga panlabas na hadlang, totoo yan, pero mahalaga pa ring magsikap at maghanap ng paraan. Huwag mawala ng pag-asa dahil kahit mahirap, posible pa rin nating lampasan ang mga pagsubok ng lipunan. Ang pag-asenso ay hindi madali, mga kaibigan. May mga hamon, may mga pagsubok, pero hindi ito imposible. Kung handa tayong baguhin ang ating mindset, magplano, magsikap at samantalahin ang mga oportunidad, walang dahilan para hindi tayo umasenso. Tanda natin, ang kahirapan ay hindi tadhana. Ito ay isang sitwasyon na pwede nating baguhin. Nasa ating mga kamay ang susi sa ating pag-unlad. Kaya mga kasama, mga kapamilya, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan.